Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Ako po si Pastor Antonio Jr. at nais kong ibahagi ang isang bagay na inilagay ng Diyos sa aking puso. Sigurado ako, matindi ito ngayon. Mga kapatid, mahalaga ang mensahe ngayon, kaya pakiusap kong ibahagi ito para mamulat ang iba. Hindi ba totoo? Ang dami sa paligid natin ang naliligaw, bulag sa espiritual, at dahil dito, mali ang mga pinipiling gawin. Pinipili nila ang landas ng kasamaan, ang landas ng kasalanan. Hindi nila namamalayan dahil sabi sa Biblia, maraming daan ang tila tama sa tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. Mga kapatid, salamat sa Diyos dahil kay Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay. At kaya naman, dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Ang pinag-uusapan ko lang ay si Jesus, ang pagmamahal niya para sa atin. Binago ni Jesus ang buhay ko, pinalaya niya ako sa droga, sa kasalanan, at naniniwala ako na gagawin din niya ito sa buhay mo kung bubuksan mo ang iyong puso. Mga kapatid, isipin natin, nilikha ng Diyos ang langit, bituin at universo ayon sa kanyang kagustuhan. Pero ang mga desisyon natin, hindi niya gagawin para sa atin. Ayon sa Biblia, kahit mahal tayo ng Diyos at nilikha niya tayo, papasok lang siya sa buhay natin at magbabago kung bubuksan natin ang ating puso. Ayon sa Biblia, pahayag 3:20 si Jesus ay kumakatok sa pintuan. Pero papasok lang siya kung bubuksan mo ang pintuan at iimbitahan mo siyang pumasok sa iyong buhay. Mga kapatid, narinig ko na ang maraming patotoo ng mga tao na buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagsubok, paulit-ulit na nabibigo at nasasaktan. Alam mo yon, yung taong tila umaani ng pinakamasasama at pinakapait na bunga. Pero bigla, nagdesisyon siya na kilalanin ang pangangailangan niya kay Kristo. Sa lugar na yon, isang panalangin lang ang nagbago ng lahat. Kapag buong puso niyang inialay ang buhay at kinabukasan sa Panginoon, doon pumapasok ang Diyos na may probisyon. Noong panahon ni Jesus, maraming tao ang lumalapit at sumusunod sa Kanya. Ngunit tanging yaong mga naniniwala, yaong talagang nagpapahayag ng kanilang pagdepende at pangangailangan sa Kanya, ang tumatanggap ng himala at kaligtasan. Sa parehong paraan, maaari mong pakinggan ang lahat ng dasal na gagawin ko. Ang dasal sa umaga, ang dasal sa gabi, sa loob ng maraming taon. Mananatiling pareho ang buhay mo dahil hindi ako ang magbabago. Lahat ay nagsisimula sa iyo. Ang plano ng Diyos para sa buhay mo, ginawa na niya ito, mga kapatid. 2,000 taon na ang nakalipas sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ikaw na ang dapat maging sagot sa sarili mong panalangin. Amen? Ngayon, napakalakas ng mensahe, napaka-blessed. Sa huli, ipinagdarasal ko ang iyong buhay at tahanan na pagpalain at pagyamanin ng Diyos ang iyong mga landas. Bago ang lahat, paki-subscribe muna sa aking channel. I-click mo lang ang mag-subscribe na button. May lalabas na maliit na kampana sa tabi. Mahalagang i-click mo ito at piliin ang lahat. Okay? Huwag kalimutang i-click ang nagustuhan kung nabiyayan ka ng salitang ito. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, basahin natin ang Mateo 20:22. Makinig mabuti sa mensaheng ito. Lumapit sa kanya ang ina ng 2 alagad ni Jesus kasama ang kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap niya upang humingi ng pabor. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, pakiusap Panginoon. Pahintulutan mo sana na sa iyong kaharian, maupo ang 2 kong anak sa mararangal na lugar, isa sa kanan at isa sa kaliwa mo. Ngunit sumagot si Jesus, hindi ninyo alam ang inyong hinihiling. Kaya ba ninyong inumin ang kopa na iinumin ko? Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Dito makikita natin ang ina ng 2 alagad ni Kristo na humihiling sa Kanya. Panginoon, kapag ikaw ay nasa kanan ng Ama at nakaupo sa iyong trono, ilagay mo ang isa kong anak sa iyong kaliwa at ang isa pa sa iyong kanan. Noong sandaling iyon, sinabi ni Jesus, tingnan ninyo, hindi ninyo alam ang hinihiling ninyo. Kaya ba ninyong inumin ang kopa na iinumin ko? Mga kapatid, tinutukoy ni Jesus ang kopa ng pagdurusa na iinumin niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang isang lagok, kundi hanggang sa huling patak. Yun nga, mga kapatid, si Jesus, inako niya ang lahat ng pagdurusang kinakailangan.
Ipinanganak siya na may layuning mamatay sa krus ng Kalbaryo at doon sa Getsemani. Sinasabi ng Biblia na ang kanyang pagdurusa ay napakalaki na muntik na siyang mamatay doon mismo. Dahil siya ay lubos na nababalisa. Pagkatapos nagdasal siya, "Ama, kung maaari, ilayo mo ang kopang ito sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo." Mga kapatid, alam ni Jesus na ang kanyang kamatayan ay magiging, sa totoo lang, mas masahol pa sa kamatayan. Magdurusa si Jesus. Magdurusa siya para sa ating mga kasalanan. Hindi niya alam ang kasalanan. Wala siyang kahit isang kasalanan. Dumating siya sa pamamagitan ni Maria, ngunit ipinaglihi siya ng Espiritu Santo. Hindi siya dumating sa natural na paraan, kaya hindi siya nadungisan ng kasalanan ni Adan. Mga kapatid, si Jesus ay hindi nakaranas ng kasamaan o bigat ng kasalanan, ngunit sa krus ng Kalbaryo, mararanasan niya iyon. Sabi ng Biblia sa Isaias 53, sinadya ng Diyos na durugin siya hanggang mamatay. Dahil kailangan iyon, mga kapatid. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangang mamatay siya sa ganoong kalupit na paraan. Ayon sa Biblia, habang buhat ni Jesus ang krus, napapaligiran siya ng mga taong desperado at umiiyak. Hanggang sa dumating ang sandali na may ilang mga babae na nagluluksa at talagang umiiyak. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga babae ng Israel, huwag akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong sarili at mga anak." Dahil alam ni Jesus, mga kapatid, na ang kasalanan ang dahilan kung bakit siya dinala sa krus. At si Jesus, ayaw niyang umiyak tayo para sa kanya habang nakikita ang kanyang pagdurusa. Kundi gusto niya na bawat tao ay kilalanin kung ano ang nagagawa ng kasalanan sa kanilang sariling buhay at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, naaalala ko tuwing nanonood ako ng mga pelikula tungkol kay Jesus, tuwing Pasko ng pagkabuhay at Pasko, iniisip ko, bakit nila sinasaktan ang napakabait na taong ito? Ang taong ito puro kabutihan lang ang ginawa. Bumuhay siya ng patay, nagpagaling ng may sakit, tumulong at pinahalagahan ang lahat, ngunit nais pa rin siyang ipako sa krus. Dati hindi ko maintindihan, hanggang sa may pinsan akong nagkwento tungkol sa Diyos. Sinabi niya na namatay si Jesus sa krus para sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang, at dahil doon, si Jesus ang nagbayad para ako ay maligtas. Si Jesus ay pinarusahan para ako ay maligtas, para magkaroon ako ng masaganang buhay, pinagpalang buhay, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan sa piling niya. Gusto kong basahin pa isang talata dito dahil napaka-interesante para sa akin na kumpleto ang Biblia. Kapag may binasa ka, ginagamit ng Diyos ang iba para pag-usapan iyon. Maraming paraan na kumpleto ang Biblia. Sa Lumang Tipan, si Propetang Isaias ay nagkaroon ng pangitain at isinulat ito sa Kabanata 53 ng Isaias. Bukod pa sa nakita niya si Jesus sa krus. Pagkatapos, maaari mo itong basahin sa inyong bahay. Ngunit nakita rin niya na si Jesus ay umiinom ng kopa ng puot ng Diyos. At gusto kong basahin ito para sa iyo. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Gumising ka, o Jerusalem. Ininom mo ang kopa ng puot ng Panginoon. Ininom mo ang kopa ng sindak. Inubos hanggang sa huling patak. Mga kapatid, sa sandaling ito, siya ay tumutukoy sa Jerusalem na nagdurusa dahil sa pagsuway, dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit dito rin, siya ay tumutukoy kay Jesus na uminom ng kopa ng puot ng Panginoon at ininom niya ito hanggang sa huling patak. Kaya mga kapatid, ang sakripisyo ni Jesus, hindi ito isang pantasya, hindi ito pinalabis sa pagkukwento. Ito ay ikinuwento ng eksakto kung paano ito nangyari. Madalas na ngang maliitin ng mga tao si Jesus at ang kanyang ginawa. Kapag nakikita niyang tinatanggihan siya ng mga tao, nasasaktan si Jesus dahil alam niyang makakasama sa buhay ng taong iyon ang kasalanan. Alam niya na kung hindi magsisisi ang taong iyon, siya ay mahahatulan. Gaya rin ni Jesus, nalulungkot siya kapag tinatanggihan siya ng mga tao. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila dahil sila ang mahahatulan. Mga kapatid, balik tayo sa Panginoon. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo kung bakit kailangang maging napakatindi, napakabigat ng pagdurusa ni Jesus. Hindi ko alam kung alam mo, pero noong narito si Moises sa mundo, tinanggap niya ang misyon na palayain ang mga Hebreo mula sa kamay ni Paraon, mula sa pagkaalipin. At isang araw, nagsalita ang Diyos. Tingnan mo, magpapadala ako ng mga salot para makilala ni Paraon ang aking kapangyarihan at payagan kayong makalaya. Pero si Paraon,
Paulit-ulit tumanggi hanggang dumating ang huling salot, kamatayan. Dadaan ang anghel ng kamatayan sa mga bahay, pero sinabi ng Diyos sa mga Hebreo kay Moises, "Gawin ninyo ito. Magpahid kayo ng dugo ng kordero sa mga pintuan, at kapag dumating ang anghel ng kamatayan sa gabi, lalampasan niya kayo. Hindi siya papasok sa bahay dahil papatayin niya ang panganay doon." Sabi sa Biblia, ipinahid ng mga Hebreo ang dugo sa pintuan at dumating ang anghel ng kamatayan na pumatay sa mga panganay ng pamilyang Ehipsyo. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang dugo ng korderong iyon ang nagdala ng kaligtasan. At nang dumating si Jesus sa mundong ito, sinabi ng kanyang pinsan na si Juan Bautista ang ganito, "Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo." Mga kapatid, sa lumang tipan, kung gusto ng mga tao na maibalik ang kanilang relasyon sa Diyos, kailangan nilang mag-alay ng hayop, at ang dugo ng hayop na yon ang tumatakip sa kasalanan ng mga tao. Isa itong paraan ng Diyos para sabihin sa lahat, tingnan ninyo, ang bawat kasalanan ay may kabayaran, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At para hindi kayo ang mamatay, may papalit sa inyo, at ito ay isang hayop na iaalay bilang sakripisyo. Pagdating ni Jesus sa mundo, siya ang kordero ng Diyos na mamamatay minsan at magpakailanman, upang hindi na kailangang magsagawa pa ng mga sakripisyo o pumatay ng kahit anong hayop. Dahil ang dugo ni Jesus ay ibinuhos na sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi na kailangan ng sakripisyo dahil ibinuhos na ni Jesus ang kanyang dugo para sa atin. Kaya mga kapatid, mali at insulto ang sabihing lahat ng relihiyon ay patungo sa Diyos dahil hindi ito totoo. O iniisip mo ba na kung alam ng Diyos na may iba pang paraan bukod sa pagkamatay ni Jesus, pahihintulutan ba ng Diyos na mamatay si Jesus sa ibang paraan, sa mas madali, mas hindi masakit, mas hindi mahirap na paraan? Pero hindi. Kailangang mangyari ang sakripisyo. Kaya si Jesus mismo, sa kanyang sariling kagustuhan, ay nagpasya na tapusin ito at mamatay para sa atin. Amen? Sana ay naintindihan mo na ang dugo ni Jesus ang siyang nagpapadalisay sa atin, ang siyang naglilinis at nagbabalik loob sa atin sa Diyos. Walang ibang daan mga kapatid, si Jesus lang ang daan, papuri sa Diyos. Kaya tinatanggihan ng mga tao si Kristo at wala silang ideya sa ginagawa nila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Habang si Jesus ay nasa krus, nanalangin siya sa Ama para sa mga makasalanan at umuusig sa Kanya. At sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Maawa ka sa kanila." Isinasara nila ang tanging pintuan ng pag-asa ng kaligtasan para sa kanilang buhay. Mga kapatid, naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay nagnanais na gawin ang desisyong ito na ialay ang inyong buhay kay Jesus. Amen? At sinasabi ng Biblia na si Jesus nagpasya siyang pumunta sa krus dahil hinihintay niya ang isang gantimpala. At alam niyo ba kung ano ang gantimpala, mga kapatid? Hindi lang ito ang maupo sa kanan ng Ama o muling mabuhay sa ikatlong araw. Hindi. Ang gantimpala ay ngayon. Ako at ikaw ay pwedeng makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pwede tayong mapatawad. Pwede tayong mapalaya mula sa kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan ay nagpapamanhid sa atin. Alam mo ba, kapag ang isang tao ay gumawa ng mali sa unang pagkakataon, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Masama ang pakiramdam niya. Nagsisisi siya, umiiyak siya. Nakakaramdam siya ng pagkakasala, nahihiya siya. Pero pag nagkasala siya ulit, parang di na niya ramdam ang sakit. Bakit kaya? Dahil ang kasalanan ay parang nagiging pampamanhid. Alam mo yon? Isipin mong may binata na biglang kinausap ang isang babaeng may asawa na hindi niya dapat kausapin. Sa una nakaramdam siya ng pagsisisi, di ba? Parang, hindi ko dapat ginawa yon. May asawa siya. Pero mga kapatid, kung hindi siya nagsisi o nagbago, sa pangalawang usap nila, hindi na niya ramdam ang bigat na yon. At doon, mas nagiging madali na. Pero kahit ganun, pagkatapos, napagtanto niya, iniisip niya, hindi ko dapat gawin to. Hindi ko dapat, kasalanan to. Kung patuloy siyang gagawa ng ganun, mga kapatid, paulit-ulit, unti-unti siyang hindi na nagsisisi at sa huli, nawawala na ang dating pakiramdam ng pagkakasala. At doon, sobrang manhid na siya na ginagawa na lang niya ang kasalanan at nagkakaroon na siya ng dobling buhay at hindi na niya namamalayan. At doon, ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkasira sa kanyang buhay, sa kanyang pag-aasawa at sa kanyang pamilya. At kapag iminulat na niya ang kanyang mga mata, marami na siyang inaning masasamang bagay. Mga kapatid,
magsisi tayo sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Amen? Kaya ngayon, gusto kong ipagdasal ka at kung ikaw ay nahipo ng salitang ito, isulat mo dito sa mga komento. Malalim na hinipo ng Diyos ang aking puso ngayon. Makakahikayat ito ng iba na gustong marinig ang mahalagang mensaheng ito. Tama ba? Huwag kalimutan, sa dulo, ibahagi ito. Maraming tao ang kailangang makarinig ng mensaheng ito, maintindihan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo ni Jesus. Noong ipinahid ng mga lalaking Hebreo ang dugo sa mga pintuan at dumaan ang anghel ng kamatayan sa kanila, tinawag iyong Paskwa doon. Bakit? Ang Paskwa sa orihinal ay nangangahulugang pagdaan sa ibabaw, pagdaan sa marka. Kaya mga kapatid, si Jesus ang tunay na Paskwa, ang kordero ng Paskwa ayon sa Biblia. Luwalhatiin natin ang Diyos. Manalangin tayo. At ngayon ay nais kong pahiran ng langis ang aking mga kamay. Nais kong ipagdasal ka na dumadaan sa mga pagsubok. Ikaw na nangangailangan ng pagbabago sa buhay, ng tunay na pagsuko kay Jesus. Mga kapatid, ito na ang tamang oras. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Bukas ang bisig niya at hinihintay kanyang buksan ang iyong puso. Amen? Iuunat ko ang aking mga kamay dito at gusto kong mag-focus ka sa panalangin na ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin. Aleluya! Panginoon Diyos at Ama ko, lumalapit ako sa iyong presensya ngayon upang magpasalamat sa bagong araw ng buhay. Salamat Diyos sa iyong salita. Si Jesus ang nagturo sa amin na manalangin at humingi ng aming pang-araw-araw na tinapay. Salamat Panginoon sa pagkaing espiritual at sa bawat salitang nagmumula sa iyong bibig. Dahil dito kami nabubuhay. Kami ay nagpapasalamat dahil may hangin kaming nalalanghap. May puso kaming tumitibok at tumutibok dahil Panginoon, may plano ka pa sa aming buhay. Ama, may mga tao na kontento na lang sa pagkatalo o kamatayan, iniisip na wala ng pag-asa kapag sinabi ng tao, doktor o may nagbigay ng ganoong impormasyon. Iniisip nilang totoo na agad iyon. Ngunit, Panginoon, ngayon ay tumitingin kami kay Jesus, may akda at tagatapos ng aming pananampalataya. Ayon sa iyong salita, dinala niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng aming karamdaman. Ang parusang nararapat sa amin ay binata ni Kristo sa krus. Kaya ngayon ay tinatanggap namin ang kapatawaran, biyaya at kaligtasan. O Diyos at Ama, nagsisisi kami sa mga kasalanan namin at humihingi ng kapatawaran, Jesus, para sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Sa lahat ng pagkakataon na gumawa kami ng mali at kahit alam naming mali, ginawa pa rin namin. At hinihiling din namin ang iyong kapatawaran para sa aming mga nakatagong kasalanan. Mga kasalanang hindi namin namamalayan. Mga kasalanang hindi namin alam na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Diyos, sa ngalan ni Jesus, hinihiling namin, isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ako'y nananalangin, Ama, para sa lalaking ito at babaeng ito na hindi pa nakakakilala sa iyo, natalunan at walang kapayapaan sa buhay. Jesus, baguhin mo ang kwento ng lalaking ito at ng babaeng ito. O aking Diyos, ako'y nananalangin habang iniuunat ang aking mga kamay para sa taong ito ngayon. At hinihiling ko sa iyo, Jesus, alisin mo gamit ang iyong kamay. Alisin mo ang lahat ng kasamaan, lahat ng karamdaman, lahat ng sakit. Jesus, ipatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa taong ito ngayon. Naway maramdaman niya ang iyong init. Naway maramdaman niya ang iyong presensya sa sandaling ito. O aking Diyos at aking Ama, ako'y sumusunod sa iyong salita, sa tawag na ibinigay mo sa akin, at ako'y namamagitan ngayon, Ama, para sa mga buhay na inilagay mo sa aking landas. Hindi ko sila kilala, pero ramdam ko ang matinding pagmamahal. Kung ako, Ama, na makasalanan, ay may pagmamahal sa buhay na ito, iniisip ko kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa kanya. Bawat tao dito, Ama, ay mahalaga dahil sa dugo ni Jesus sa krus. Bawat tao dito ay may malaking halaga, kahit hindi ito kinikilala ng mga tao sa sarili nilang tahanan. Ipinakita mo na, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Ngayon, hinihiling namin, Diyos ko, baguhin mo ang aming buhay at kwento. Ilabas mo kami sa disyerto, Ama ko. Naway bawat bahagi ng iyong buhay ay mabago at mahugasan ng dugo ng kordero, ng dugo ni Jesus. Panginoon, Ama ko, protektahan mo kami, ingatan mo kami at punuin mo kami ng pag-asa dahil ngayon, tinatanggap mo na kami, Ama ko. Hindi dahil sa aming mga ginagawa o hindi ginagawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo.
Salamat Diyos ko dahil ikaw ang nagpapalit ng aming luha ng saya at lungkot ng ligaya. O Panginoon, salamat po sa pagligtas sa napakaraming tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan, depresyon at pagdurusa. Jesus, ikaw ang nagpapabago mula sa loob palabas. At iyon ang hinihiling ko sa iyo sa panalangin na ito. Gawin mo ang ganap na gawain sa buhay ng aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na. Amen. Luwalhati sa Diyos. Hallelujah.